Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, dito na po tayo ngayon sa pahayag, chapter 20. Babasahin po natin ito ngayon sabay-sabay at kung naandyan din po kayo sa inyong, nasa inyo rin ang inyong mga Bible, ay kunin nyo po at upang masabayan nyo po ako dito sa chapter 20. So, tulad po ng ating naunawaan dito sa panimula ng pahayag na ito ay salitang ito po, ang aklat na ito ay punong-puno ng mga simbolo at napakahirap unawain ang ibang mga part ng tinutukoy dito, pero ayon sa ating paniniwala na sa paulit-ulit nating pagbabasa mula ng Genesis hanggang pagpapatuloy dito sa pinakahuling aklat ng pahayag ay we believe po na ipapaunawa ito sa atin ng ating Ama na sa mga darating na araw at dahil naniniwala tayo doon sa sinabi niya na habang hinahanap natin siya or taos puso natin siyang hinahanap, or sabi doon, the more we seek God, the more we find Him. Napakalinaw po iyon na sino mang naghahanap sa Diyos, siya po ay nagpapakilala. Sino man ang nais makaunawa tungkol sa kanyang kalooban, ito ay kanyang inihahayag, at alam po natin ang pahayag na ito ay inutos nga kay Juan na ito ay ipahayag sa mga mananampalataya upang maunawaan natin ang mga darating na araw. At kaya po ayan, so kung mano pa man ang madaanan natin dito na hindi pa lubos malinaw, we believe na talagang ito ay ipapaunawa din sa atin. So let's pray po. Hallelujah. Dakilang aming Diyos, Ama sa langit, muli po Ama ay idinudulog namin sa iyo ang aming mga sarili. Alam niyo po at nakikita niyo po kaming lahat at lubos kaming humihingi ng karunungan at kaalaman patungkol sa bawat chapter ng pahayag na ito, Ama. Marami ka na pong nililinaw at marami ka pa pong mga ipapaunawa sa amin, kaya patuloy kaming matyagang naghihintay hanggang sa lubosang maging malinaw po ito sa aming lahat. Kaya aming Diyos at aming Ama, muli naming idinudulog sa aming mga sarili. Linisin niyo po kung ano man ang mga nakita niyong karumihan sa aming puso at sa aming isipan, upang sa ganun ay maging karapat-dapat po kami, Ama, sa iyong harapan, at ang iyong banal na espiritu ay tuluyang makakilos sa bawat buhay namin. Kaya salamat po, Ama. Ang pasapadalangin po namin itong may pasasalamat ay sa ngalan po, Ama, ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So ito nga po ang tinutukoy dito ay ang 1,000 taon. Doon naman sa ating pag-aaral sa yung aklat ni Pedro, yung one day natin dito sa lupa ay 1,000 taon sa Diyos. Pero ito, ang 1,000 taon na tinutukoy dito ay yung pag-reign ng sabi diyan, basahin ko na po, ayan, para maintindihan natin ito unti-unti. Ang 1,000 taon, sabi po dyan, pagkatapos nito, nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit. Ang tinutukoy po nito yung after ng una, yung pagbagsak ng Babylonia sa chapter 18, at ang patungkol doon ang sumunod, yung sa kasalan ng kordero, at yung sabi doon na ikinasal ang kordero sa kanyang sa iglesia, yung babaeng kasintahan na which is na tinutukoy doon sa chapter 19, yung tayong mga believers, at ito nga dito sa chapter 20, ang sabi dito, pagkatapos nito nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit, hawak ang isang malaking kadina at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas. Yan po ang nakita natin sa una na tinutukoy na dragon ay walang iba, yung ito nga ang si Satanas. Sabi po dito, at iginapos ito ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka isinara at
tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makapandaya sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. So, ito po, hindi pa man natin ito lubos maintindihan or maging malinaw ang bagay na ito. Pero isa lang po dito ang nakikita natin, na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ano po, maging itong si Satanas, hindi po siya nakakagalaw kung hindi siya pinapahintulutan. Ano, katulad nito pong nabanggit dito, hindi siya makakalabas doon sa napakalalim na hukay not unless na panahon na para sa kanya ay sabi diyan, sabi dito po ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay saka isinara at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. So, dito po natin nakikita na ang lahat ng bagay ay nasa pagkukontrol pa rin ng ating Diyos. Limitado ang kanyang galaw, at kapag natapos na ang kanyang limit or something, wala siyang magagawa kasi nga kontrolado ng Diyos pa rin ang paggalaw niya, ang kanyang kumbaga yung panahon. Kaya dito po natin nakikita na talagang God is God, our God is the supreme above everything, na maging itong kaaway na ito pong si Satanas, hindi talaga siya nakakapinsala kung hindi ito pinahintulutan, at kung ito man ay pinahintulutan, may limit lamang po ang kanyang paggalaw. Ang Diyos pa rin ang nasusunod. Verse 4, at nakakita ako ng mga tao at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito yung mga tinatawag na namatay hanggang dulo, na nananalig at naninindigan sa pangangaral sa Panginoong Hesus. Ito yung mga pinugutan ng ulo. Yun ang na nakatulad si Apostol Pablo, walang takot na sila ay mangaral dahil alam nila na mayroong muling pagkabuhay. Kaya tinuturuan tayo din na manatiling tapat hanggang dulo. So ito po, sabi dito, nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo at kamay. Kasi malinaw po, ang mga tumanggap ng mga tatak ng halimaw ay paparusahan o tatanggap ng puot ng Diyos. Kaya ito sabi dito, hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. So yun po yun na may nauna bago itong sa panahon ng ito ng Panginoong Hesus. Bigyan. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Ayan. So yun yung second na pagkabuhay, hanggat hindi pa daw natatapos ang 1,000 taon. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Kaya ang makikita po natin talaga doon sa langit, dito nabanggit dito, na may mga 24 elders, at doon din sa isang kasaysayan ng banal na aklat na itong nabasa natin, ng si Pedro at si Juan ay naandoon sa bundok bago ang Panginoong Hesus ay magdanas ng hirap. Siya ay pumunta doon sa sa bundok at doon nakita ni Pedro at ni Juan na ang Panginoong Hesus ay nagbago ng anyo at kausap niya itong si Elias at si Moses, 'di ba? So kaya nakita natin na talagang meron ng mga nauna doon na unang pagkabuhay, na tulad na sabi dito
dahil ito'y totoo po sa nabasa natin dito. Meron na nga ditong nababanggit na 24 elders na nandoon na sumasamba sa Diyos, at ang kanila mga korona ay ibinababa sa harapan ng Diyos tuwing sila ay nagwo-worship. Kaya sabi dito, ayan, ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pinagpala at ibinikod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. At saka po nakita natin doon sa kasaysayan ng Panginoong Hesus sa 2 Peter din yata ito po, na nung siya po ay namatay, pumailalim siya sa kailaliman at nangaral po siya doon sa mga espiritu na ito yung mga taong mga naging matigas ang ulo or mga hindi nakinig sa panahon ng nung panahon ni Noe, at sa kanya pong pangangaral, sabi diyan marami siyang nadalang espiritu nang after na mangaral siya sa kailaliman, at yan po, kaya makikita natin dito na talagang may nauna na mga pagkabuhay. At sabi dito sa verse 6, pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan, sa halip sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo, at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At ito po verse 7, ang pagkatalo ni Satanas. Pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Yan yung tinutukoy kanina. Nasabi dito sa verse 2, sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas, at iginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka isinara at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Kaya dito po sa verse 7, ang sabi dito, pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig, ang Gog at Magog. So doon muna tingnan po natin doon sa verse 2, nung siya po ay inihagis ng anghel sa napakalalim na balon at tinakpan ito upang hindi siya makapagpatuloy na mandaya sa mga bansa o sa mga, sabi po diyan upang hindi siya makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 years. Yung sabi diyan. Subalit pagdating dito nga sa verse 7, sabi diyan, pagkatapos ng 1,000 years na yon, palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig, ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikidigma. Ang hukbong ito ay sindami ng buhangin sa dagat. So yung Gog at Magog po na sa kapanahonan ngayon tinutukoy dito ay ang Russia, ano pa ba to? Basta makikita po natin itong Gog ug Magog na to nasa nasa banda po itong ng Russia, po ang Gog at Magog. At sabi po diyan, titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikidigma at digma. Ang hukbong ito ay sindami ng buhangin sa dagat. Kumalat sila sa buong daigdig at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ito po, kakalabanin nito ang mga believers, at maging itong sabi nito ng pinakamamahal na lungsod na kung saan wala po tayong nabasa dito na ibang piniling bayan ng Diyos ay ang bansang Israel.
Sabi dito, ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre at pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Ito na po yung tinutukoy dyan na eternal punishment, at ito makikita natin dito, ang tinapon dito si Satanas kasama ang mga bulaang propeta, mga huwad, kasama dito. At pagdating dito sa verse 11, ito naman ay para na sa mga taong hindi kumikilala or lahat ng mga kumbaga pinaka-finale na ito na yung paghuhukom, ito na yung tinatawag na sabi nga final judgment ayon sa ginawa ng tao. After na maitapon itong si Satanas for eternal doon sa impyerno kasama ang mga huwad na mga propeta, ito na yung panghuli na dito nahuhusgahan ang tao ayon sa kanyang mga ginawa. Sabi diyan, pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Kaya tinuturuan tayo, 'di ba? Alam natin ang ating Ama nakamasid sa atin sa lahat ng oras, 'di ba? Walang nalilingid sa kanya. Kaya nga sabi dito, patuloy tayong gumawa ng mabuti, yung itinuro sa atin dito sa chapter 19, yung damit na puti na yun, na puting lino, yun ang mga mabubuting gawa ng mga hinirang. At yun doon tayo babasihan ng Panginoon nga, sabi dito, ayon sa ayon sa ating ginawa, at ang Diyos ay makatarungan kapag humatol. Sabi diyan, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa rin ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. So lahat po ito, kaya nga makita po natin dito maging yung mga nalunod na mga tao or yung mga hindi na natagpuan na mga nabangkay, mga nilapa, let's say ng hayop sa kagubatan, or yung mga hindi na natagpuan na kumbaga ng tao, pero dito kasabi po dito, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Kaya lahat ng namatay, maging hindi man nakita ang katawan noon, nung sila ay namatay, pero dito muli itong iluluwa, kasi nga sabi diyan, bubuhayin muli ang lahat ng taong namatay at parurusahan or huhusgahan siya. Hahatulan siya ayon sa kanyang ginawa nung siya pa po ay nabubuhay. So malinaw po sa verse 13 dito, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Kaya wala pong makakasabing anong nangyari doon sa mga namatay na hindi na natagpuan ang bangkay. Pero dito po iluluwa ng dagat ang sabi diyan, iluluwa ng dagat ang mga patay na naroon, at iluluwa din ang kamatayan sa daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila. So ibig sabihin yung anuman ang mga causes ng kamatayan, natagpuan man ito ng family o hindi, pero sa muling pagkabuhay, yung paghuhukom, lahat ito po ay bubuhayin muli. At sabi diyan, hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Kaya ito po pinapauna sa atin, makatarungan ng Diyos sa tamang panahon, hahatulan ng Diyos ang tao ayon sa kanilang ginawa, dahil bubuhayin muli ang lahat. Kaya iyan, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay.
Kaya nga, pati si kamatayan kasama itong itatapon doon sa lawang apoy. Kaya wala nang pagkamatay na uli. Wala na, kumbaga, eternal life. It's either ito ay buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon, or eternal punishment na kasama ang dyablo. Kaya sabi po dyan, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. So that's yan yung pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat sa pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. So malinaw po yan na talagang tayo ay habang nabubuhay, salamat at naipaabot sa atin ang salita ng Diyos. At as I said, continuous tayong magbasa, basahin ito at maglilinaw, unti-unti po itong magbibigay kalinawan sa atin sa paulit-ulit natin na pagbabasa, at sa tulong ng Espiritu ng Diyos, mapapaunawa ito sa atin unti-unti. Amen? So basta ngayon, ang pinakamalaga sa atin ay kumbaga sumunod tayo sa Diyos, gawin natin itong mga bagay na kung paano ang pagtuturo sa atin na mamuhay na nakalulugod sa Diyos hanggang sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon, or hanggang sa dulo ng ating buhay. Maging tapat tayo sa Panginoong Diyos, at ang magagawa lamang po natin yan sa pamamagitan ng patuloy ng pagbabasa ng kanyang salita, kasi dito po natin naiintindihan at naririnig ang instruction ng Diyos kung papaano tayo mamumuhay, kasi itong salitang ito ang guidance po ng ating araw-araw na pamumuhay. So purihin po ang Diyos. Dyan po muna tayo magtatapos ngayon, at sa ating pag-aaral muli continue. So ngayon, itong pahayag pong ito ay anong tawag dito, ilang chapter na lamang ito. So 21, so 2 chapter, and next week po ay magpapasimula tayo sa Mateo. Kaya we encourage everyone na kung may bakante kayong oras, meron pong grupo ng pang-umaga, merong grupo ng panggabi alas 7, 7 to 7, 7 ng umaga, 7 ng gabi. At kung gusto po ninyong lalo pang maunawaan at lumalim sa salita ng Diyos, malayo po kayong let us know para i-join namin kayo sa chapter by chapter na pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. So purihin po ang Diyos. Diyan po tayo magtatapos, at God bless everyone hanggang sa susunod na linggo muli. Ang lagi naming pag-remind sa inyo, magbasa ng salita ng Diyos, dahil dito tayo kinakausap at dito tayo nagkakaroon ng pananampalataya, at we know dito nagmumula ang ating kalakasan sa kanyang mga salita, yung kung paano tayo ma-instructionan sa buhay na ito sa ibabaw ng mundong ito. So yun lamang po. God bless. Thank you, Father God. We praise you, Father. We thank you for your Holy Spirit. Ang lahat pong ito, Ama, ay pasasalamat namin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So yun lamang po. Bye.